At minsan pa, kayo'y inanyahan ko sa pagbasa. Huwag na kayong tumayo mga malong kapatid. Buksan mo nga, Sister Ann, yung John chapter 16, simulan natin sa verse 25 up to 33 sa last verse. Sa John 16, 25 up to 33. Nawa ay walang antukin sa hapon nito, mga malong kapatid. Sa maikling pangaral lang namang to, exhortation ang nais kong ibahagi sa inyo. Sabi dito sa 25, "These things have I spoken unto you in Proverbs, but the time cometh when I shall no more speak unto you in Proverbs, but I shall shew you plainly of the Father." And next verse sunod, "At that day you shall ask in my name, and I say not unto you that I will pray the Father for you." 27, "For the Father himself loveth you, because he have loved me, and have believed that I came out from God. I come forth from the Father, and I came into the world. Again, I leave the world and go to the Father." His disciples said unto him, "Lo, now speakest thou plainly." Ibig sabihin dito ng mga disciple, mga kapatid, ang ating Panginoon na hindi na nangungusap sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ibig sabihin, direkta na, plainly nang nangungusap ang ating Panginoon sa mga disciples. And speakest no proverbs. "Now, are we sure that thou knowest all things, and needest not that any man should ask thee? By this we believe that thou comest forth from God." And next verse, hanggang 33. "Jesus answered them, Do you now believe?" 32. "Behold, the hour cometh, is now come, that ye shall be scattered every man to his own, and shall leave me alone." Ibig sabihin, yung mga disciples mag-iiway-walay na dyan sa panahon na yan. Dahil ang Panginoon ay aakyat na, lumuklok. "And yet I am not alone, because the Father is with me." Sa sunod, sa last verse, ito yung dito tayo magtatagal. "These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace in the world. Peace in the world ye have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world." Sa Tagalog, basahin natin yung 33. Sa Tagalog. Ay, sa ISB na lang, Sister Ann. ISB version. Sabi dito sa verse 33, dito ko nakuha yung simpleng topic na nakuha ko, mga mahal kapatid, sa simple inspiration. I have told you this so that through me you may have peace. In the world you will have trouble, but be courageous, I have overcome the world. At sa mga salitang yan, mga mahal kapatid, nais kong bigyan ng title yung nais kong ibahagi sa inyo, sang simpleng pangusap lamang to, encourage yourself. Ito yung topic na nakuha ko, mga mahal kapatid. Nung panahon na yan, nung nangungusap ang ating Panginoon, kausap ang mga disipulo niya, mga mahal kapatid, ay kumbaga parang pamamaalam yung dating ng ating Panginoon dyan. Sinabi na ang mga disipulo ay magkakanya-kanya na, will have homes sa kanilang mga tahanan, mayroong kanilang purpose na, bibigyan ng, sabihin natin, task ng ating Panginoon, ng mga disciples sa panahon na yan. Kasi ang panahon ay, sabi niya sa 16:32, time is coming. Ang panahon ay palapit na ng palapit. Kaya, even as mga malong kapatid, time is coming. Handa na ba ang bawat isa, mga malong kapatid, sa darating na mga panahon, mga malong kapatid? At wala pala yung mga taga-buwi. Umuwi agad yung mga taga-buwi. Okay. Ay, Ocampo pala. Andito pala si Ate Jenny. Sister Jenny Ocampo pala. Sorry.
Sila sister, yung naka-blue? Renzi. Yan. Umuwi na po pala agad. Now, yung title natin, mga mahal kapatid, Encourage Yourself. Dito ko, simpleng pangusap lamang to, pero alam ko na makakatulong sa bawat isa. I have told you this so that you may have peace. In the world, you will have trouble or tribulation. But be courage, I have overcome the world. Napakaganda nga mga pangusap dito, mga kapatid, kung paano ma-encourage. Sa pangalan ng ating Panginoon, there is peace. But kapag habang dito tayo nasa ibabaw ng lupang ito, mga mahal kapatid, sa mundong ito, sa ibabaw ng lupang ito, there's a lot of troubles na mararanasan ng bawat isa sa atin, lalo tayong mga kabataan, mga mahal kapatid. Lalo na siguro masabi kong ang ating kapatid pati pansamantalang lilisan muna. Sister Bambam, lilisan muna yan. Ako na magpaalam sa inyo mga mahal kapatid, baka di nyo alam para hindi nyo hanapin sa sunod. Pansamantalang lilisan muna yan dito dahil pupunta mo ng Manila. Tatrabaho. Pero ano pa man, ang Panginoon ang magpala sa bawat isa. Mga mahal kapatid, sabi natin amen. Hallelujah. At tayo muna yung manalangin, mga mahal kapatid. Kalimutan ko. Sa isang maikling panalangin lamang. Kayo mukat manalangin. Dalangin natin ang gawain na ito. Nawa ay maging makatulong sa bawat isa para sa paglago ng ating mga pananampalataya. Lord, sa hapon na ito, minsan pa kami po ay dumudulog sa hapon na ito. Kasama ko po ang aking mga kapatid, mga kapwa ko kabataan, Lord, na napapakumbaba, humihingi ng paggabay sa hapon na ito. Panginoon, tunay na napakasarap po ng oras na ito upang pagsaluhan ang iyong mga salita, Panginoon. Salamat, Lord, sa comfort na binigay mo sa bawat isa, sa napakainam na panahon, na oras upang pagsaluhan, pag-aralan ang iyong mga salita, Panginoon. Gaano man ito kaikli, kahaba, kasimple, o kahirap, Panginoon, naintindihan mo yung mga salita. Alam ko na ikaw ay mabiyaya sa bawat isa, Panginoon. Ito'y papaunawa mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Lord, tulungan mo ang iyong lingkod sa likod ng pulpitong ito. Nawa ay ma-deliver ko ng maayos, Panginoon, sa kanila upang kanila din na manawaan kung anong inspirasyon na aking nakuha na nagmula sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Lord, tulungan mo po kami, ang bawat isa sa amin. Hallelujah. At lalo na ang mga nasa live streaming, Lord, abutin mo din sila ng kung paano kami pagpapalain dito. Ay alam ko na sila din naman ay abutin mo ng mga biyaya at pagpapala, Panginoon. Hallelujah. Lord, we praise you, we worship you this day, Panginoon, sa hapon na ito. At mabalik lamang po sa iyo ang mga kahilingan, pasalamat, at pagdakila sa iyong dakila at mga pangariwang pangalan. Sa pangalan mo lamang ang Panginoong Jesucristo. Everybody says amen. Minsan pagpalapan natin, Panginoon. Hallelujah. Encourage yourself, mga mahal kong kapatid. At sa hapon na ito, meron akong 3 key points na gusto kong talakayin sa hapon na ito patungkol sa encourage. Tanungin ko muna kayo, paano nyo ini-encourage ang inyong mga sarili, Panginoon? Ang bawat isa sa inyo, kapag kausap nyo ang Panginoon, mga mahal kong kapatid, di ba, kapag kausap nyo ang Panginoon, na-encourage ba kayo? Or still, kapag kausap nyo ba ang Panginoon, ay tila walang kasugutan na dumarating sa inyo, mga mahal kong kapatid? When times of trouble, sinong nag-i-encourage sa bawat isa sa inyo, mga mahal kong kapatid? O madaling sabi, sino ang nabababad sa pananalangin? Kasi doon, makikita doon kung paano i-encourage ang bawat isa through by prayer, mga mahal kong kapatid. Kasi kung hindi kayo nananalangin, tayo nananalangin, hindi natin ma-encourage ang sarili natin. Marahil, wala tayo sa gawain ngayon. Hindi ko naman po sinasabi na hindi nananalangin yung mga hindi dumalo. Mga mahal kong kapatid. Is by prayer. Dapat naway bawat sa ito paano ay nagbababad sa panalangin. Lahat naman tayo, minado. Minsan nakakaligtaan natin. Pero ingi tayo ng tawad sa Panginoon. Mga mahal kong kapatid. Now, encourage yourself. Ano ba ang meaning ng encourage, mga mahal kong kapatid? Sabi sa Google, sinearch ko to. Madali lang naman itong intindihin. Ibig sabihin, una, to give support. Encourage.
to give support, mga mahal kong kapatid. Kanino? Ibig sabihin, suportahan nyo bilang ako, youth leader. Give support, mga mahal kong kapatid. I-encourage nyo ako. Encourage nyo, bawat isa, pwede ko kayong i-encourage. Pamagitang support, not just, hindi lang financial support, but sabihin natin, emotionally, by prayer, mga mahal kong kapatid. At isa pa ditong meaning is confidence. Confidence, mga mahal kong kapatid. That's isa sa meaning ng encouragement. Bawat isa sa atin, marahil ay wala pang confidence. Kulang. Or masabi kong kulang yung confidence ng merong kulang ang confidence dito. Hindi ko yan hindi nyo yan may tatanggi, mga mahal kong kapatid. Kulang pa yung confidence, pero napag-aaralan naman yan. And isa pa dito, hope to someone, mga mahal kong kapatid. Or give support or advice. Ang isa talaga dito is advice or encourage. Encourage one another. Meron nga mababasa dyan sa Bible, mga mahal kong kapatid. And start tayo patungkol kay Joshua, mga mahal kong kapatid, kung paano in-encourage ng Panginoon si Joshua. At basahin natin yung Deuteronomy chapter 31, verse 7. Mababasa natin dito kung paano si Joshua bilang young people na pressure sa kanyang gagampanan, mga mahal kong kapatid. At nireflect ko to sa aking sarili, sa amin ni Bar Joshua, mga mahal kong kapatid, kung paano nakaka-pressure ang magkaroon ng task para gampanan, mga mahal kong kapatid. Ating basahin sa Deuteronomy 31, verse 7 to 8. Basahin natin sa ISB version, ate yan. Doon tayo sa ISB magbasa. Sabi dito, Then Moses called on Joshua and told him in the presence of everyone in Israel. Sabi diyan, be strong and courageous. Alam naman natin ang mga salitang yan. Very popular na yan, ang mga salitang yan, mga mahal kapatid. Because you'll bring these people to the land that the Lord your God has promised to give your ancestors. You will be the one who causes them to possess it. Ibig sabihin, si Joshua po ang gagamitin upang i-guide ang bayan ng Israel patungo sa promised land na binigay ng Panginoon, sa pinangako ng Panginoon. At sa verse 8, Indeed, the Lord is the one who will keep on walking in front of you. He'll be with you and won't leave you or abandon you, as never be afraid and never be dismayed. And never be dismayed. Huwag kayong matakot, mga mahal kapatid. At yan yung task na ibinigay ng Panginoon kay Joshua, ang i-guide ang Israel patungo sa i-guide ang bayan ng Israel patungo sa lupang ipinangako, mga kapatid. Ano ba yung nais na mensahe dito na nais kong ibahagi, mga mahal kapatid? 'Di ba? Kung babasahin niyo yung mga unang chapter dito, si Joshua yung magpapatuloy sa paglalakbay. Kumbaga dahil nga si Moses ay matanda na, kailangan ng may kahalili. Si Joshua ang napili na maging kahalilin Moses upang i-lead yung Israelites patungo sa promised land. And then, nung tinawag si Joshua to follow Moses as leader sa kanyang bayan, ano kaya yung pressure gaano kaya yung pressure na naranasan ni Joshua nung task na yon? Alam ko ang mag-guide, mga mahal kapatid, ay napakahirap. 'Di ba? Nung nagkaroon nga ng botohan sa pagiging youth leader, di ko pa alam kung ano yung paano yon. No idea ako kung paano talagang about leadership, medyo mahina ako. Hindi ako marunong kung paano mag-guide. Hindi ako marunong patungkol sa kung paano kayo tutulungan upang mag-guide, mga mahal kapatid. Tsaka that time, naisip ko, baka ako pa yung i-guide nyo, mga mahal kapatid, dahil sabihin na natin na bata pa ako sa pagiging leader. Yun nga.
kung sa pagiging leader, bata talaga ako kasi matanda tong mga brother na to sa akin. Mas matanda kayo sa akin. Nakakayaman, pero oo talaga, matanda kayo sa akin eh. Kaya, ayun, iniisip ko pa din yung merong mas matanda sa akin, mas matagal, kumbaga mas equip. Sa tingin ko na si Joshua yung maging youth leader. Kaya yun yung talagang, inimagine ko na si Bar Joshua talaga yung maging youth leader that time. Pero botohan pala yung nangyari. Botohan pala yung mangyayari. Kaya ayun. Kaya yung pressure kakaiba, mga mahalong kapatid. That time, kaya ngayon, balik tayo, si Joshua, ano kaya yung naranasan nung binigyan na ng task ng Panginoon si Joshua upang ilid ang kanyang bayan patungo sa lupang ipinangako. At maganda dito mga mahalong kapatid dahil ang Panginoon ay hindi hindi pinabayaan ng si Joshua. Take note mga mahalong kapatid, God will always be with us para tulungan tayo when there is a big task, anuman ang malaking ibigay sa atin na trabaho or anumang ibibigay na gawain sa atin, mga mahalong kapatid, hindi tayo pababayaan ng Panginoon, mga mahalong kapatid. Nandyan ang Panginoon para encourage tayo. God will always be with us to help us when there is a big or overwhelming task before us, mga mahalong kapatid. Gaano man ang kahirap, gaano man katagal ang itong task na ito na ibinigay ng Panginoon kay Joshua, ay alam ko na tulong ng Panginoon ay ito'y mapagtatagumpayan. At a quick review lang mga mahalong kapatid, ilang taon naglakbay ang bayan ng Israel sa wilderness bago makapasok sa promised land. Ilang taon sila nagpaikot-ikot sa wilderness. Sumbong ko kayo, di nyo alam. It's 40 years, mga mahalong kapatid. 40 years silang nagpaikot-ikot bago sila nakatungtong sa promised land. Mga mahalong kapatid. Kaya ayon, gaano katagal na iginaid ni Joshua ang bayan ni Israel, mga mahalong kapatid. Gaano katagal, kung gaano siya naging leader para makapasok doon sa bayan na ipinangako, sa lupang ipinangako. But kagandahan dito, is young, malakas pa to, Jesus was strong, and He was definitely courageous. Mga mahalong kapatid. Sabi dyan, indeed, the Lord is the one who will keep on walking in front of you. Ang Panginoon ang mag-guide sa atin. He'll be with you and won't leave you or abandon you or never be afraid. So never be afraid and never be dismayed. Mga mahalong kapatid. Encourage yourself. Kahit anuman task ang ibigay sa inyo, maging backup singer kayo, worship leader, musician, operator, lahat ng mga ginagampanan, lahat tayo dito may ginagampanan. Mga mahalong kapatid, encourage yourself kahit maging tagahugas tayo. Encourage nyo sarili nyo, mga mahalong kapatid. Huwag tayong gaano man kabigat, kagaan ng task na ginagampanan natin. Encourage yourself. Huwag tayong tamarin sana sa task na ginagawa natin, mga mahalong kapatid. Hallelujah. Dahil yan, sa kapurihan ng ating Panginoon, ang mga bagay na yan, hindi yan ginagawa natin sa tao. Hallelujah. Sa sunod na punto na nais kong talakayin, mga mahalong kapatid, ay patungkol sa people of Israel. Number 2 is the people of Israel. Ating basahin, Sister Ann, yung Exodus chapter 16, verse 2 to 4. Dito, makikita natin dito kung paano naging mabiyaya pa rin ang Panginoon sa kabila ng maraming pagrereklamo ng mga Israelites noong panahon na sila nasa paglalakbay. Sabi dito, the whole congregations, ibig sabihin lahat ng tao doon, of the
Israelis complained against Moses and Aaron. Ito yung sa under Moses and Aaron na pamamahala pa to, mga mahal kapatid. Or leadership. The whole congregations of the Israelis complained against Moses and Aaron in the desert. Chapter 3, the Israelis told them, if only we had died by the Lord's hand in the land of Egypt, when we sat by the cooking pots, when we ate bread until we were filled, because you brought us to the desert to kill their entire congregation, we got hunger. Basahin natin yung verse 3 sa Tagalog, Sister Ann. Mahirap pala yung ISB. At sinabi sa kanila ng mga anak ni Israel, namatay na sana kami sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon sa lupain ng Ehipto, nang kami ay nauupo sa tabi ng mga palayok ng karne. Ibig sabihin, mas minaigi pa daw na namatay na lang yung mga tao, sila doon sa Ehipto. Dahil nung panahon na yon, sila'y nakakakain pa, sila'y nabubusog pa, nung sila'y nasa Ehipto pa, kahit na sila'y alipin. At pagpapatuloy, nang kami ay kumakain ng tinapay hanggang sa mabusog, ibig sabihin, meron pa silang kinakain, that time maraming kinakain. At nung naglakbay na sila, nung sila ay nasa wilderness na, andito na yung pagrereklamo ng mga Israelites, ng mga tao. Sapagkat kami ay inyong dinala sa ilang na ito upang patayin ng gutom ang buong kapisanang ito. At sa verse 4, nang magkagayoy, sinabi ng Panginoon kay Moses, narito, kayo'y aking pauulanan ng pagkain mula sa langit at lalabasin at pupulutin ng bayang araw-araw. Sa ISB nga, Ate Ann, mas maganda yung basahin. Sa ISB version, yung verse 4. The Lord told Moses, listen very carefully. I'll cause food to rain down for you from heaven, and the people are to go out and gather each day's portion on that day. Alam naman natin yung kwento dito, mga mahal kapatid. Yung pinaulan sila ng mana, ng pagkain. In this way, I'll test them to demonstrate whether or not they live according to my instruction. At ano ba yung mensahe dito, mga mahal kong kapatid, sa ating binasa? Naging mabiyaya pa rin ang Panginoon sa kabila ng pagrereklamo ng tao, mga mahal kapatid. When we feel tired and discouraged, God will help us finish what we've started. Yan yung mensahe dyan na nakuha ko, mga mahal kapatid. Dahil nga, yung mga taong ito, people of Israel, ay nagreklamo, na puno ng pagrereklamo, mga mahal kapatid, na discourage at tila sa isip nila ay nung sila ay nasa wilderness na ay pinapunta na sila ng Panginoon para mamatay. Ginaid na sila ni Moses doon para daw mamatay. Pero ang Panginoon ay naging mabibiyaya. Salamat sa Panginoon dahil sa panahon na yan, napagod man yung mga Israelites people, alam natin na kung mababasa natin yung mga unang parte ng Exodus, makikita natin yung negatibong part dyan, mga mahal kapatid, pero maraming positibo dyan sa mga bagay na yan. Nung napagod ang Israel, yung bayan ng Israel, yung bayan ng Diyos, mga mahal kapatid, ay naging mabiyaya pa rin. Sa kabila ng pagrereklamo, sa kabila ng hindi pagsunod sa Panginoon, ay still, sa 40 years na yon, mga mahal kapatid, ng paglalakbay, ay hindi sila pinagkulang ng Panginoon ng pagkain. Hindi sila pinabayaan. Ang talagang naging pabaya lang talaga ay yung tao. Ang naging pabaya, mga mahal kapatid. Like sa atin, mga mahal kapatid, mabiyaya ang Panginoon sa atin. Meron tayong damit na nasuot, meron tayong nakakain araw-araw, marami tayong
meron tayong trabaho, pero still, sa puso natin, mga malong kapatid, hindi mawawala sa atin yung pagrereklamo. Still, nagko-complain tayo at hindi tayo sumusunod sa Panginoon. Pero andyan ang Panginoon, naging mabiyaya. Kaya, mga malong kapatid, bawasan natin pagrereklamo. Minsan. Not to brag yung mga malong kapatid, para lang, kumbaga, malinawan lang tayo, or tawag doon, mapaalala lang sa atin ulit, mga malong kapatid, kung ano yung mga task na ibinigay sa bawat isa. Kailangan nating ma-encourage kasi bawat isa sa atin ay nawawalan ng gana, mga malong kapatid. At salamat sa Panginoon kasi kahit kaunti tayo ay narito kayo. Encourage yourself, mga malong kapatid. At huwag kayong mag-alala, maikli lang ako mangaral. At gusto ko lang ibahagi sa inyo dahil kung ano yung nakikita ko, gusto kong ibahagi sa inyo, mga malong kapatid. Kailangan natin ma-encourage, pagpatuloy, mga malong kapatid, dahil maraming kabataan ang tumalikod dahil na-discourage. Maraming mga kabataan ang mga di na nagpatuloy dahil merong mga bagay na hindi nila kayang masunod o hindi nila kayang sundin, or mas pinili nila yung mga bagay na kumbaga mas nakita nila, mga mahal kong kapatid, na kumbaga sa isip nila ay mas maayos sa kanila, mas makakayos sa kanila. Pero salamat sa Panginoon ay tumalikod man sila, pero alam ko na kung ang salita ng Diyos ay nakatingin sa puso nila, darating ang panahon na ibabalik sila kung saan sila unang umibig, mga mahal kong kapatid. Walang iba sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. At basahin natin yung Isaiah 41 verse 10. Sa encouragement na talata. Alam natin to, mga mahal kapatid, itong Isaiah na to. Huwag kayong matakot, magutom, mga mahal kapatid. Sabi dito, don't be afraid because I'm with you. Don't be anxious because I am your God. I keep on strengthening you. I am truly helping you. I'm surely upholding you with my victorious right hand. Everybody says amen, mga malong kapatid. Encourage yourself, mga malong kapatid. Kaya, di ba, nasulat din na huwag kayong mag-alala kung ano yung, huwag kayong, buksan mo nga, Sister Ann, yung patungkol sa do not be anxious about kung ano yung kakainin mo sa araw ng bukas. Philippians. Hanapin ko lang. Ay, okay na. Philippians chapter 4, verse 6. Sa KJV, Sister Ad. Ang basahin natin. Basahin natin yan sa KJV version. Sabi dyan, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. At sa verse 7, and the peace of God, which passes all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus, mga mahal kong kapatid. Kaya huwag kayong mag-alala. Still, kahit nagko-complain tayo, minsan ay mabiyaya ang Panginoon. Pero nawa, bawasan natin. Kumbaga, exercise lang natin na mag-complain kung ano yung nararanasan natin, mga malong kapatid. Kung minsan ay kumbaga, wala tayong makain, wala tayong pera, iwasan natin mag-complain, mga malong kapatid.
Ah, hingin na lang natin sa Panginoon. Hindi tayo direktang hingi sa Panginoon, for example, ng pera. Ang hingin natin sa Panginoon ay pagiging wise, mga mahal kong kapatid. Kasi ang pera, hindi yan ibibigay ng Panginoon ng direkta. Ang hingiin natin, a wise mind ang hingiin natin. Dahil sa pamagitan ng wise mind, ay doon ituturo ng Panginoon kung paano tayo magkakaroon ng pera. Hindi po ganoon. Ganoon po ang Panginoon, hindi po direktang magbibigay ang Panginoon ng pera. Gagawa lang po ng paraan upang kung paano tayo magagamit. Hindi tayo magiging tamad, bagkus meron tayong gagawin kung paano kamtin ang mga bagay na yon. Nawa hindi tayo ganoon, manalangin mga mahal kapatid Yung kumbaga, okay lang naman manalangin ng ganon, pero kumbaga, maging wise tayo sa pananalangin. Kumbaga, kung paano din tayo magiging productive, kung iisipin natin, kung ganon yung mga, kumbaga, ganon ako manalangin kasi minsan mga mahal kapatid, hindi direct yung hinihingi. At dito tayo sa panghuli na key points ko na gustong talakayin mga mahal kapatid. Sinong nakakakilala kay Barnabas? Isa sa naging kasamahan ni Paul nung nangangaral sila. Taas ang kamay, sino nakakakilala mga mahal kapatid kay Barnabas? Isa siyang exhorter. Sabi kong exhorter, nag-encourage mga mahal kapatid. Sila yung nangaral sa mga tao sa Antioch kasama si Paul. At alam niyo ba kung saan ang Antioch, mga mahal kapatid? Kumbaga, sa Antioch, doon unang tinawag ang tao na Kristiyano. Kumbaga, doon kung hindi ako nagkakamali, doon unang tinawag bilang Christians ang mga sumasampalataya. Basahin natin ang Acts 11, 21 to 26. Dito mababasa pala dito. Sa Acts 11, sa mga gawa 11, 21, 26. 21 muna. Sa ISB natin basahin. Sa ISB kasi ikaw mga kapatid nagbabasay. Bira ako sa KJV. Sabi dito, the hand of the Lord was with them, and a large number of people believed and turned to the Lord. Ito yung mga tao sa Antioch. When the church in Jerusalem heard this news, they sent Barnabas all the way to Antioch. And 23, when he arrived, sabi dyan, take note mga mahal kapatid, nung pagdating ni Barnabas sa Antioch, he rejoiced to see what the grace of God had done. Siya'y nagalak, he glad, mga mahal kapatid. And with hearty determination, he kept encouraging. Ibig sabihin, nag-exhort si Barnabas sa mga tao doon, mga mahal kapatid, all of them to remain faithful to the Lord. And sa 24, for he was a good man, full of Holy Spirit and faith, and so a large number of people was brought to the Lord. Ibig sabihin, dahil sa pag-encourage niya sa mga tao doon, dahil nga siya isang mabuting tao, full of Holy Spirit, sa Espiritu ng Panginoon, tinataglay niya, and dahil sa pananampalatayang taglay niya, at maraming taong ang na-convert doon, mga mahal kapatid, at nakakilala sa Panginoon. At sa 25, ganon po si Barnabas, taga-encourage siya, exhorter po si Barnabas, mga mahal kapatid. Then Barnabas left for Taurus to look for Saul. And sa 26, when he found him, nang makita ni Barnabas si Pablo, he brought him to Antioch. And for a whole year, they were guests of the church and taught many people. Nangaral sila, patuloy silang nag-encourage sa mga tao doon.
And it was in Antioch that disciples were first called Christians. Doon na nang unang tinawag, mga mahal kong kapatid. At anong kagandahan dito, mga mahal kong kapatid? Barnabas used to encourage the people in Antioch, mga mahal kong kapatid. Yung mga tao doon ay na-encourage. Bakit sila na-encourage, mga mahal kong kapatid? Hindi sila may encourage kung bigla na lang dumating yung salita sa kanila. Ibig sabihin, merong taong gagamitin upang ma-encourage ang mga tao doon at para mas matuto doon. At third key point natin, last key point ko na gustong ibahagi sa inyo, God will use others to encourage us and will use us to encourage others. Ulitin ko, God will use others to encourage us and will use us and He will use us to encourage others. Gagamit po ang gagamit ng ang Panginoon, ang ating Panginoon ng isang tao para ma-encourage ang iba. At ganun din tayo, mga mahal kong kapatid. Gagamitin ng bawat isa sa atin para encourage ang bawat isa sa atin. Diba? Barnabas was known as the son of encouragement. Kung atin niyang i-search sa Google, mga mahal kong kapatid, Barnabas was, tinawag siya bilang son of encouragement. Kasi he is as exhorter. Ano ba meaning ng exhorter? Or exhortation. Meaning niya ng exhort, mga mahal kong kapatid, encourage. Kung hindi pa sa atin nakakalam, ini-encourage ini-encourage tayo. Ganon ang ibig sabihin nun ng exhort, to encourage us. Mga mahal kong kapatid. Kaya sa bawat isa sa atin, encourage yourself. Kung merong nakikita na alam nyo na nanghihina, nanlalamig, pwede nyo nang idirekta na i-encourage. Lalo na sa brothers. Kaya meron ako ditong ini-encourage yung isa kasi tila nawawala ng gana kung paano daw makaka-enroll. Di alam kung makaka-enroll daw o hindi. Sabi ko, encourage yourself. Gawin mo kasi manalangin ka, wag kang abang ng abang kung kailan ang enrollment. Manalangin ka kasi kung ano yung dapat gawin kasi di yan bibigay sa iyo ng Panginoon kung hindi ka mananalangin. At kumbaga nadi-discourage itong kapatid na to. Tila gusto na baga magtrabaho na to. Pero di natin alam kung ang plano ng Panginoon sa kanya, mga mahal kapatid, kung siya'y makaka-enroll o hindi. Kung hindi, ako pa man ako kliyente. So inabuan ni Jeremy. Pwede to. Pero ano pa man, Panginoon ang manguna sa bawat isa sa atin. Kaya mga mahal kapatid, meron tayo na mga kapatid na kumbaga napalayo na, i-encourage natin. Kaso, yung isang ini-encourage ko, hindi ako sinisini hanggang ngayon. Kaya ngayon, nag-give up muna ako. Wala namang masama sa pag-give up. Kasi, mga mahal kapatid, pwede naman yung balikan. Pero, kailangan buwasan. Kasi that time, nag-give up na ako sa kaka-encourage kadi kapatid na adi. Simula nung naparayo. Kung napalayo ang kapatid na ito, salamat nga nita, itong isa, bumalik na eh. Pero, makakatulong lang nun ay tayo, mga mahal kapatid, at walang iba kundi ang ating Panginoon. Higit sa lahat, ang ating Panginoon makakatulong sa Kanya. Dahil, kung merong binhi na nakatanim, ay, kung yun ay nakatalaga, or naka-predestined, ay siya ay predestinado, mga mahal kapatid, siya ibabalik ng Panginoon dito sa unang pag-ibig, sa unang kanyang inibig. Mga mahal kapatid, salita ng ating Panginoon. Kaya, God will use others to encourage, mga mahal kapatid, and gagamitin tayo para mang-encourage
encourage ang bawat isa sa atin. Encourage yourself, mga malong kapatid. Kung kayo ay tagahugas, encourage yourself. Ulitin ko, kung kayo ay backup singer, kung ano pang ginagampanan nyo dito, tagalinis, encourage nyo dahil hindi natin ito ginagawa para lang magpasikat or para lang maging present every task na ating ginagawa. Sorry for the term na magpasikat, na mali tuloy. Hindi natin ito ginagawa upang may pakita lamang sa mga kapatid na presente tayo. Ginagawa po natin ito para sa ating Panginoon. Kaya encourage yourself, mga mahalong kapatid. Yung unang key points ko dito, kung ating babalikan, ano man ang task natin na ginagampanan, bilang youth leader, mga mahalong kapatid, alam ko na mahirap, pero sa puso ko, sa isip ko na andyan ang Panginoon na always mag-guide sa atin, sa akin, upang manguna, upang makita natin kung ano ang dapat natin gawin. Kasi ang Panginoon magpapalago, tayo ang gagawa at ang Panginoon ang magpapalago sa atin. And sa second key points ko dito, yung sa people of Israel, when we feel tired, kung tayo man ay nakaranas ng pagkapagod or na-discourage tayo, ang bawat isa sa atin, ang Panginoon ay nandyan para tapusin kung ano yung sinimulan natin, mga mahalong kapatid. The time has come, malapit na po ang panahon, ang pagbabalik ng ating Panginoon, mga mahalong kapatid. Kaya wag tayong mga pagod. Maging encourage natin by prayer, pasalamat. Huwag natin kalimutan yung prayer, mga mahalong kapatid. Encourage yourself. Kausapin natin ang ating Panginoon through by prayer. And like Barnabas, mga mahalong kapatid, sa third key point, encourage one another, mga mahalong kapatid. Huwag natin kalimutan. Sa mga bagay na yon, sa pag-i-encourage bawat isa, encourage yourself, makakatulong po ito para lumago tayo, mga mahalong kapatid. Dahil kung hindi mo in-encourage yung sarili, kung patuloy kang di-discourage, kung palagi mong nakikita is discouragement, hindi tayo lalago, hindi tayo dito makakapagpatuloy, mga mahalong kapatid. Pero nawa, kapag kayo nagbibigay ng advice, mga mahalong kapatid, or kung tayo ay tumatanggap ng advice, mas maganda na sundin natin, mga mahalong kapatid. At turn on ay tingnan natin kung ano yung resulta kapag sinunod natin kung ano yung advice. Pero mas mainaigi na advice coming from the elders, mga mahalong kapatid. Kasi doon sa mga malalago, dahil masasabi nyo na kung kami ang mag-advise, siguro mga mamababaw pa yon. Pero kapag elders, baka latagan kayo ng mga verses, mga mahalong kapatid, at na mas makakatulong sa bawat isa. At balikan natin yung main verse natin. Yung main verse sa John 16:33. Yung last verse lang. Dito tayo kumuha ng topic. Listen, the time is coming. Malapit na po ang panahon, mga mahalong kapatid. Indeed, it has already come. When you will be scattered, each of you to his own home, and you will leave me all by myself. Yet I am not alone because the Father is with me. Lahat tayo dito, mga mahalong kapatid, ay magkakaroon ng task tulad ng sinabi dyan ng ating Panginoon na ang bawat isa sa kanila dyan ay magkakaroon ng task. Kasi kausap niya dyan yung mga disciples niya, mga mahalong kapatid. At yun lamang po, mga mahalong kapatid, at isang maikling encouragement lamang, exhortation sa inyo. Meron ba kayong nakuha? Kahit simple lang, mga mahalong kapatid, ang mahalaga ay na-encourage kayo. Na-encourage ba kayo, mga mahalong kapatid? Baka nung nagtanong lang kayo na-encourage, mga mahalong kapatid, nawa ay gano'n man kasimple or kahaba pangaral natin ko
nawa ay naunawaan nyo din naman mga mahal kapatid. Kasi simple lang naman ako mangaral, mag-exhort. Kung ano yung naunawaan ko, yun yung ipapahayag ko. Hindi ko pipilitin po ang sarili ko na magpahayag ng mga mahirap na hindi ko pa naunawaan ng lubusan, mga mahal kapatid. At minsan pang palapan natin, Panginoon. At sa oras nito, mga mahal kapatid, kayo yumuko at manalangin muli upang magbigay ng pasalamat sa ating Panginoon. Gano'n man ito kasimple, kaikli, kahaba, alam ko, ng bawat salita ng Panginoon ay mahalaga. Tayo yung manalangin at magpasalamat. Hallelujah. Lord, salamat po sa hapon na ito. Minsan pa kami, Panginoon, ay dumudulog na taos puso ng papasalamat, Panginoon, na sa oras na ito, Lord, kailangan po namin ng encouragement, Panginoon, ng bawat isa. I-encourage ang bawat isa sa kanilang mga ginagampanan. Ano man ang ginagampanan namin, Panginoon, kailangan namin ma-encourage, Panginoon, upang makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo, Lord. Alam ko, ng mga salitang napakinggan namin, Panginoon, kung ito'y sineryoso namin, O Lord, alam ko na ito'y papalaguin mo sa aming mga puso. Hindi mo ito hahayaan na napakinggan lamang namin, bagos ito'y gagamitin mo upang masunod namin, Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat. Patuloy mo po kaming palaguin ang ministry sa dakong ito. Kami, Panginoon, bilang youth ministry, Panginoon, ay patuloy mo kaming palaguin. Patuloy mo po kaming gamitin sa iglesyang ito. Kung paano kami makakatulong, Panginoon, paano namin papalaganap ang salita, na yung salita, Panginoon, nawa, Panginoon, guide us, O Lord, encourage us, Panginoon. Kung ano yung mga task pa na pwede mong maibigay sa amin, Lord, Panginoon, encourage us, Panginoon. And thank you, Lord, for this encouragement, O Lord. Gaano man ito kasimple, alam ko na ito'y masarap na pagsaluhan sa araw na ito, sa hapon na ito, Panginoon. Lord, maraming salamat at gabayan mo po ang bawat isa ng kabataan dito. Kami po ay muling maghihiwa-hiwalay, O Lord. Alam ko, ng pagpapala ay aming tinamuna. Lord, maraming salamat at lahat ng ito ay binabalik namin sa iyo ng taos pusong pasalamat sa dakila at makapangyarihang pangalan. Sa pangalan mo lamang aming Panginoong si Kristo. Everybody says Amen. Minsan pang palakpakan natin, Panginoon.